Ito po ang sumisira sa maraming relasyon, sumisira sa maraming businesses, sumisira sa maraming churches, at sumisira sa maraming isip. Tingnan niyo po ang kanilang mga pagmumukha. Yung mga nasa gilid, hindi makita, may tuwan natin. Makikita niyo rito. Lately, kung kayo po ay dumadating at dumadaan sa mga matitinding pagsubok at pagkainit ng ulo, kayo po ang kakausapin ni Lord ngayon. Amen? Ihanda po ninyo ang mga isip at kaluluwa. Nasa panahon na ikaw ay galit na galit at gusto mo nang pumatay. Salamat na lang at nakapagpigil ka. Salamat na lang at nakarinig ka ng mga pangaral ni Pastor at ni Brother. Kaya sinabi mo sa iyong isip, hindi ako papatay. Kikimkim ko na lang aking galit. Ngunit sa totoo lamang, sa pahabang kinikimkim nyo yung galit, lalo kayong nagagalit. Ang sabi nga nung salita, habang pinipigil, lalo kang gigigil. So ano po ang dapat natin gawin? What we must do in order for us to overcome emotional damages. Nihon ko de. Wakalimasen. Daju bo siya ko listo siya ko para ne. Minasan, wakalimas ka? Hay, tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, umpisahan po ninyo ang pagbabago sa buhay namin, magsisimula sa puso. Above all else, we should guard our hearts because out of it issues is life. Amen. Lahat po ng area ng buhay ng tao, ang puso ang pinaka-problematic. The heart of the problem is the problem of the heart. Kaya Lord, yung puso ko ang ayusin niyo sa amin. Upang ang mga balat sibuyas na damdamin, mga kapal na mukhang damdamin, mga walang hiyang mukhang damdamin, Allah ay mapawi sa aming puso. Kami po'y magkaroon ng puso katulad ni Jesus. Bagamat inaalipusta, inuinsulto, hindi nagtanim ng galit, bagkos nagpatawad. Maging katulad nawa kami ng iyong ama, ng iyong anak, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Number 1, at dapat po natin gawin at maintindihan, pasok brother, this is a research proven by scientists who research the things that they need to understand. Persons who have uneven temperaments appear to have a much greater chance of developing serious illness and dying young than those with other temperaments. Sino dito nakakaintindi ng mga temperaments ng tao? Meron tayong tinatawag na melancholic, phlegmatic, sanguine, and choleric, and choleric. Hindi ko ma-explain sa inyong apat na yon, pero tayo po ay may mga kanya-kanyang pag-ugalit, pag-iisip. At minsan merong mga tao dito, madaling mag-init ang ulo. Tingnan mo yung kagawin, mukhang inis sa'yo. Tingnan mo ngayon, tingnan mo. Okay. Kita nyo? Naka-smile, hindi inis yan. According to Dr. Barbara Betts and Carolyn B. Thomas, this is a research that we need to consider yung lahat ng mga taong mainitin ang ulo ay madaling mamatay. Ayun ang research eh. Pabulaanan natin ito, mag-research din tayo ng sarili natin. We will disprove the research of these doctors na lahat ng laging nagagalit ay humahaba ang buhay. Meron ba yung lahat ng laging nagagalit, mahaba ang buhay? Madaling namamatay. What the Bible says about these things? Continue, brother. Ang Panginoong Jesus ang nagturo sa atin, mga kapatid. Ang sabi niya, cast all our hearts to God to be comforted. Si Lord ang nagsabi, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. That is our memory verse for this week. Matthew 11:28. Takpan mo muna, brother. I-memorize natin. Okay? Pikit ang mga mata, lahat. Pag may memorize tayo, ito po ang gagawin natin linggo-linggo.
para maging malalalim sa Word of God. Repeat after me. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Repeat. Come to me, all of you who are weary and burdened, I will give you rest. Repeat. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay. Tawag ako ng isa kung naka-memorize. Matthew 11:28, Sister Michelle. Out of your memory. Okay, tara pa na. Pero na kayo sa memory verse, ha? Sa 75 weeks, meron na kayo 75 verses. Linggo-linggo yan, gagawin natin dito. Kaya lahat ng God's Flock people, makinig sa Bible. Hindi tayo madadaya ng mga iglesia ni Cristo at ni Manalo. At ni Eli Soriano. Amen. Dahil alam ang Biblia. Amen? Kaya yan po ang goal natin dito. You will be people of the world. Number, sabi pa ni Pedro, unang Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kilala niyo ba itong mama ito? Ito po yung mga nakikita nyo sa Eki na medyo lasing at nagsisigaw ng bakero at panero. Hindi niya alam, ang Panginoong Jesus ay kino-comfort siya sa mga oras na yon. Ang iniisip niya, magpakamatay na lang kaya ako. Sobrang galit at sama ng loob. Alam niyo ba ang Panginoong Jesus, pagka sa panahon na mag-depress kayo, ay malapit siya sa inyo? Hindi niyo lang nararamdaman, hindi niyo lang nakikita, pero the presence of God are with those people who are in the depressing situation. Amen? So, ang sinasabi ng Bible, para maalis yung mga sama ng loob ninyo at bigat ng puso ninyo, ibalibag nyo na lang kay Lord lahat yung kabigatan ng puso ninyo. Amen? Kaysa naman bibit-bitin nyo, maghapon magdamag, 2 linggo, 1 linggo, 3 linggo, hindi ka pa rin nare-release dyan, makikita mo lang yung sarili mo, isang araw ay gusto mo nang magpakamatay. So we need to cast all our hearts to God to be comforted. Ang trabaho ni Lord ay i-comfort ka pag ikaw ay problematic sa iyong damdamin. Ang trabaho mo naman, alisin sa puso mo yung galit. At sabi mo kay Lord, Lord, masama ang loob ko rito sa asawa ko, o bahala na po kayo sa kanya. Dito sa kapitbahay ko, sa kaibigan ko, sa kaklase ko, sa churchmate ko, bahala na kayo sa kanya. Pero hindi ko man masambunutan to dahil ang pangit naman yung Kristiyano ko, sasambunutan ko, ang pangit na to. Kaya kayo na po ang sumambunot sa kanya. Kasi pag ang Diyos ang sumambunot dyan, sigurado kalbo yun. Amen? Huwag na ho tayong tumante. Sabi sa Bible, do not take revenge. I will repay, said the Lord. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Yan sinasabi sa Bible. Kaya ang trabaho nyo ay magpatawad, i-release lahat yan sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, i-release mo lang, sister. I-release mo lang, brother. I-release mo lang, brother. Hindi lang kailangan natin gawin. Wala tayong ibang dapat gawin. Iiyak mo lang kay Lord, huwag ka nang umiyak sa iba pa. Kasi pag iniyak mo sa iba, iiyak din yung ibang yun. At yung iba naman, makikiyak din sa iba. Dumadami ko rin umiiyak sa mundo. Bakit ang tendency na maraming Kristiyano, pag problematic siya sa isa, tatawag pa rin sa isa. Hindi yung problema mo, i-multiply mo. Hindi ba sinabi ng Diyos, lumapit na kayo sa akin, hindi doon kay Pedro, kay Juan, sa akin. And I will give you what? Rest. Akala naman ng iba, nakakatanggap sila ng rest pag isinesya nila yung problema nila sa iba. Lalo lang sila nadadagdagan. Alam mo kung bakit? Ikikismis ka doon sa iba, yung problematic yun. Ay, matitanin mo, ay problematic ka pala, buti ka sa'yo. Dilalo mo nainis, ikinalat pa. Kaya importante, learn to talk to Jesus first before to others of your problem. Amen? Yun na nga sinabi, inuulit-ulit na nga ng Panginoon. To me, hindi naman itong kanino. Ang problema natin, kasi naman, Pastor, naghanap lang ako ng mahingahan.
Ayan, madalas ko madinig yan, mahihingahan. Ano hinihinga mo sa kanya? Bad breath. Eh, mabaho yung hinihinga mo. Pag natanggap nyo, mabaho na naman. Eh, yung bibig din ng isang baho. Are you getting this, Christians? We need to change our mental attitude. It is a mindset, kapatid. Kaya yung mga baho natin, huwag na natin itapon pa kung saan-saan kanino. Dahil may mga kanya-kanya tayong baho. Right. Mga baho tayo lahat dito. May yung kagabi nyo. Mabaho naman kayo. We come. Learn to cast all your cares first to Jesus, not to others. Walang sinabi sa Bible, cast your cares to others so that others will help you. Ang sabi doon, carry everyone's burden. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano naman ang tamang paraan para makatulong ang ibang kapatiran sa iyo sa ibang paraan. Sa unang paraan, kay Kristo muna lalapit. Amen? Save your seatmate, come first to Jesus. Come first to Jesus. Naliwanag ko ba ito, kapatid? Number 2. Ano dapat natin gawin? Appropriate God's forgiveness. Ano pong forgiveness ang i-appropriate natin? Yung kapatawaran na ibinibigay ni Lord sa atin. Yung puti, yuwimas ka, waka rin masintiyo. Yung na, ini. Anyway, dad yung Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi ng Bible ulit. Come now. Ito na naman, si Lord na naman nag-uusap dito. Lagi tayong tinatawag, lagi tayong iniimbitahan, lagi tayong hinihikayat lumapit sa Kanya. Bakit daw tayo lalapit? Ito ang sabi, pakinggan. Says the Lord, though your sin is like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. O, kita niyo mabuti ha, pakinggan nyo. Gaano daw kadumi at kaitim ang kasalanan mo, kung lalapit ka kay Lord, ayaw niyang palinisin niya kasing linaw at puti ng yelo, yebe, yung ice, yung snow. So bakit kailangan natin i-appropriate? Dahil wala naman ibang papatawad sa atin. Hindi rin tao, kaya hindi tayo patawadan ng tao eh. Yung tao, mabilis mag-condemn, mabilis mag-judge. Yung Diyos, matagal mag-condemn, matagal mag-judge. Sino ka lalapit? Sa tao, sa Diyos? Ang lilit natin lumapit sa tao. Tawag na naman tayo sa tao. Hindi mo alam, yung sinishare mo, kinukondem ka pala sa isip niya. Buti nga sa iyo. Kita mo, kaya din sa sa'yo kasi. Ay, wow, gano'n ba nangyari? Hindi mo alam, kinukondem ka rin niya. Look at this. They that gossip you, gossip about you. They that gossip you, gossip about you. Yung mga nagchichismis sa'yo, nanichismis ka rin. Di ba totoo yun? Yung mga tumatawag sa'yo, pag tayo mo, titira ka rin nun. Kaya sabi mo, sister, hindi ka biblical. Sister, hindi ka biblical, tumahimik ka na. Pumunta ka rin sa may concern, kung saan ang mabigat ang puso mo, yung kausapin mo. Dahil nakukontaminate ang espiritu namin, amen? Galinin nyo na kagad, butatain nyo na kagad. Kasi hindi maganda sisira ang community. Hello? Hindi ka naman kayang patawarin ng sineshare mo. Only God can forgive you. So appropriate God's forgiveness. Pasok, brother. Number 3. Ito. Refuse to let your past mistakes determine your future. Inulit ko lang ito, in-review para dun sa mga wala nung San Linggo. In passing, nire-review ko yung ilang mga pointers na dapat maintindihan. Proverbs 24:16. 1, 2, 3, read. Sino ditong righteous? Taas ang kamay. Righteous in Christ. Taas ang kamay. Righteous in Christ. Yung naging matuwid, banal sa pamamagitan ng pagkatawaran ni Jesus. Lahat kayo righteous. Diba? Lahat po kayo, kung tumanggap kayo kay Jesus, sabi sa Bible, binigyan kayo ng katwiran ng Diyos, pinawalang sala kayo sa harapan ng Ama dahil sa dugo ni Jesus na binagbayad sa inyo. Pero sa sarili niyong kabutihan, wala tayong mabuti rito, wala tayong makasalanan, amen? Right. By grace yan, by grace. Amen. Biyaya, kaya tayo naging righteous. Ang sabi ng Bible, yung mga righteous daw, sabi niyo kayo yun.
itong beses man kayo magkadapa-dapa at magkasarap ang ilong nyo, tumatayo pa rin yan. The glory of man is not in his falling down, but is in rising up. Doon po nakikita ang isang totoong Kristiyanong matibay. Nagkamali man siya, hindi siya nananatili sa putik. Sabi niya, huhugasan ko sarili ko dahil ako'y banal, hindi ako masama. Pero yung isang taong walang Diyos, pagka nalublob sa putikan, nai-enjoy nila yun dahil sila yung taga doon talaga. Ang Kristiyano hindi. Nalulungkot ka pero siyempre sumasabit ka, pare, di ba? Pare, siya na tao lang. Birang klase, meron siya sabi gano'n. Jolan yun, ah. Pare, Brother Jolan, ikaw, kinakausap kita ngayon sa website. Pambirang klase, grabe. Siya na tao lang. It's no longer the excuse of Christian. Bumabangon tayo. Sabi ng isa, wala ka ng pag-asa. Simple lang na buhay mo eh. Asawa mo, wala na. Iniwan ka ng asawa mo. Bagsak ang business mo. Nagkasala ka. Bagsak ka. Busted ka. Makakabalik kaya itong isang to? Ayun ang sabi ng Bible, makakabalik daw eh. Sino natin itong naka-experience ng 7 major defeats sa buhay? Meron na ba? 7 major defeats. Kung halos magpakamatay ka na, pag beses na. Wala pa rin. 7 major busted. Tatlo ka lang. Wala pang umabot sa 7. Pag dumating ka sa ika-7, ang sinasabi ng Lord, yung 7 dyan, 7 last words. complete. Ibig sabihin, dahil kumpleto ang Diyos, kumpleto ang bibigay niya sa iyong suporta. Hindi ka niya pababayaan. Kahit nakalabing ito ka na, o 70 ito. Kaya sabi niya, 70 times 70. Nakikita nyo? 7 is a number of completion. Kaya itong 2007, mga kapatid, is your year of completion. Amen. Yung mga hindi nyo nasubukan at hindi nyo na-try at hindi nyo natapos, matatapos nyo na ngayon. Amen. Bagaman bumagsak ka noong 2003, 2005, 2006, pero 2007, this is your year. I pray for all of you, this is your year. Say to your seatmate, this is your year. This is your year. This is your year. This is your year. That's right. But, para matanggap po natin at makuha natin ang taon na ito para sa atin, i-consider natin yung 3 taong umaali-aligid sa ating buhay. Sino-sino yan? Number 1, yesterday people who always reminds you of your past failures and mistakes. Ano dapat gawin niyo sa mga tao? What are we going to do with them? Pagka ganyan po ang tao nyo, lagi sa soldier nyo at sinasabihan ka lagi, Oy, Bert, adi ka nung araw. Wala pag-asa. Sabi mo, umalis ka na sa buhay ko. Ako'y makakapag-move forward ako. Gusto kong masenso. Lagi mo ako nire-remind sa nakaraan ko. Tapos na yun eh. Are you getting there, Christian? Hello? Maraming ganyang tao. Lagi susunod yung binigay sa iyo nakaraan. 2,000 years ago, binigyan ka ng oven. Hindi kita binigyan ng oven, wala kang kapoy. Ang tagal na nun eh. Siraan yung oven na yun, binibira namin ang binigay sa akin. There are yesterday people who always reminds you of your shortcomings, of your failures, of your weaknesses. Sinasabi sa'yo, wala ka nang kinabukasan, bobo ka kasi bagsak ka ng first subject eh. Eh ano ngayon, nag-take naman ako ng exam. Di pumasa, ikaw bagsak ka, ganito ka na lang. Kaya pag may makausap kayong ganyan tao lang, sister, sabi mo, alam mo, kanang ka pa ni Magella, brother eh. Hindi na kita kilala eh. Kasi nung kakilala kita, pareho tayong addict to. Pero ngayon, hindi na ako addict eh. Christian na ako eh. Kaya magbago ka na rin, sumabay ka na sa akin. Kung mananatili ka dyan sa pagiging addict mo, forget about our friendship. I'm dropping it down. Amen? Number 2, always remember. Today, people who always there to love and sustain you, keep and cherish them. Ito ang mga gandang tao, yung mga today people. Pero mas higit na mabuti po ay yung isang taong umaaligid sa atin na ang kanyang iniisip ay sa kapakanan natin sa kinabukasan. They are our tomorrow people. Those who always there, willing to help you succeed in life
and see your dream fulfilled, what are we going to do with them? Value and follow them. Yung po yung mga taong nagme-mentor sa inyo, nagtuturo sa inyo, naggagabay sa inyo, nag-iisip para sa magandang kinabukasan niyo upang maging ng taas ng kamay. Pag iniisip mo ay ang pagbagsak ng iyong kapatid, kapitbahay o kakilala upang umangat ka, hindi ka tomorrow people. Tomorrow, I love you, tomorrow. Maraming Kristiyano naiinis pag uma-ascension yung kapwa niya. Anong meron ka, sister? Kristiyano ka ba yan? Ulitin ko. Bakit ka naiingit kung uma-ascension yung kapatiran mo, o sister mo, kapitbahay mo, kapatid mo? Wala kang iniisip sa future niya. Ang iniisip mo, umangat ka sa kanya. Ang iniisip niya rin, huwag ka na rin magkaroon ng future. Pareho na lang tayong bumagsak. Okay, listen to this. Ito ang problema ng Pilipino sa buong mundo. Ayaw makitang umangat yung kapitbahay. Eh, bakit ka ganon? Kristiyano ka daw, ha? Pag nakita mo umaasenso yung business, sisiraan mo. Pag nakita mo umaasenso yung buhay, gagawa ka ng paraan para ibagsak mo. Eh, anong ginagawa ng Diyos sa'yo ngayon? Eh, wala trabaho mo. Eh, yan ang gagawin ko sa'yo. Kasi what you sow, shall you reap. Bible yun, ha? Anong tinatanim mo, yun ang iyong naalala niyo si Haman. Si Kahaman, sabi ni Haman, patayin lahat ang Hudyo. Nagpagawa ng malaking gilotine. Nabuking ni Mordecai yung kanyang plano sa Book of Esther. O ngayon, sino may kumanin ng kanyang plano? At ibungos ang bahay niya. Ito lang ulo. Kasi yan sinasabi ng Diyos eh. Ipag-pray mo na umangat ang buhay ng kapatid mo. Kaya pag yung po ay bumalik, ulitin ko, pag bumalik yung panalangin mo, kasi tatama sa kung saan yun eh. Tumama na sa kanya, babalik yun. Sa inyo tatama yun. Pag nag-bless ka, babalik yung blessing, sino may mabibless? Ikaw din. Kaya po maraming emotional damaged people dahil sa inggit. Eh, bakit ka naiingit, kapatid? Eh, gusto ka nang yumaman yun. Ibig sabihin nung, kaya yung pinapakita ng mayaman sa matang for your very own eyes, you are next in the line. Susunod ka ng yayaman para kaya pinapakita sa iyo yun. Are you getting this, Christian? Everybody wants to prosper. God wants you to prosper so that prosper with those who prosper and pray for those who are prospering. Don't let them down. Keep them up and lift them up in prayer. In return, God will bless you because the good heart is in favor of God. Nakukuha niyo, kapatid? Iyang prayer ko, Lord, lahat ng mga Christian churches dito sa Japan. Magsiunlad, dumami ang miyembro para lumaki ang kaharian. Eh, ibang pastor naman. Paatin dun. Dito ka lang. Masyadong yung magdamama. Masyadong selfish. Ito, taga... Panglingira, taga Albaraki yung miyembro. Ayaw, dito ka sa Tokyo, matay. Dito ka membership ka rito. Yung pastor, lipat na ako sa Ibaraki, meron ng Christian fellowship doon, para rin naman natin. Hindi, dito ka member eh. So, antay ko, dito ka na. May mga ganong tao, hindi maintindihan ayaw umangat sa buhay. Kita niyo itong taong to? Sabi ng isa, mas nakasimangot siya dahil nahuhuli siya. Pero sabi niya, problema mo yan, ayaw kong tumakbo eh. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Say it with yourself. One thing I do. One thing I do. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Meron ka nakalimutan sa Pilipinas? Wala kang iwan doon? Wala. Ano ang hinaharap mo sa Japan? Lahat tayo meron gusto kong abutin sa hinaharap. Amen? Sabi ni Pablo, isang bagay ang ginagawa ko. Pinakalimutan ko yung nakaraan. Are you getting this, Christian? Meron kang dapat tahaking landas sa hinaharap.
do not keep on looking back. You cannot afford to finish your race kung tatakbo kang patalikod. Ang sabi ni Lord, whoever plow the plow and keep on looking back is not worthy for the kingdom's enterprise. Hindi ka karapat-dapat sa kaharian yung ikaw ay lagi nakatingin sa likod. Dahil ang kaharian ng Diyos ay moving forward. Onward, Christian soldier. Hindi backward. Amen? Onward! Sabi mo sa sarili mo, onward ka, sister. Onward ka, brother. Onward ang finances mo, sister. Okay, i-claim mo yan. Sino dito ang gusto mag-onward ang finances? This is your year. This is your year. Kalimutan nyo yung mga style yung bulok nung nakaraan. Amen. Mayroon akong bagong ginagawa ngayon. Pinapakita ko sa yung mga strategy, business strategy, new contacts, business connections, divine connections. Keep on striving forward. At nakikita nyo, sa harapan nyo, magdadala si Lord ng mga tao na hindi nyo kilala dati. Eh, kung yung lagi mong pupuntahan, yung dati mong chismisan na wala ka naman natututunan, ano ka, para ka magpo-forward? Come on. Kaya marami po sa atin, hindi nagpo-forward sa buhay, masyado natin minimaintain yung ating mga friendship na hindi naman tayo nagiging productive. In our intellect, in our spirituality, in our emotional being, in social life, and even our entrepreneurial life, hindi tayo nagpa-prosper. Drop them. Hindi ko kasi productive yung kanilang pakikisama sa atin. Na lagi lang isasalaysay sa'yo, padramahan siya ang kuneta. Hanggang maalaala mo na kayo, lagi na lang maalala. Wala ba tayong pwedeng isipin na siya inaharap? Let's move on. Finish the race. Come on, sister, brother. Finish the race. Say to your seatmate, finish the race. Walang atrasan. Okay, number 5. Brother, ito na pasok. Ito, importante ito para hindi maalis yung sama ng loob. Para maalis yung mga sama ng loob ninyo. Know your identity and build up your Christ-likeness. What is identity? Kung i-introduce niyo po ang presidente ng Amerika, sasabihin niyo pa ba yung pangalan niya? Kung saan siya graduate? Ano yung kanyang mga achievement? Ano yung kanyang family background? Isa lang ang sinasabi ng MC. If ever the United States President would speak in different affair or event, ladies and gentlemen, the President of the United States. May identity. Alam nyo na kagad nyo kung sino. Hindi na kinakailangan sabihin pa yung background nyo. Ladies and gentlemen, the children of God. Palakpakan natin ang children of God. Ikaw yun. Mas mataas ka kay President Bush. Dahil ikaw anak ng Diyos. Siya anak lang ni W. Bush. You are in the position of the reality in the spirit higher than the President of all presidents. Listen. God's ultimate goal. Read it with me. Come on, everybody. God's ultimate goal for your life on earth is not comfort, but character development. Ay, ulitin po natin mukhang hindi ko maintindihan yung English eh. Ang pinakalayunin ng Diyos sa buhay ng Kristiyano dito sa mundo ay hindi maging komportable ang buhay mo, kundi ang iyong karakter ay ma-develop. Anong mapapala mo? Bilyon-bilyon ng pera mo, ngunit ang iyong ugali katulad ng sa taras at ikaw ay nakasanda sa impyerno. What shall a profit a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? Walang kwenta ho yung maraming pera pero masama naman ang ugali. Amen? Kaya sabi ng Amerikanong pastor, hindi ka Kristiyano. Kung ikaw ay ganyan ang pag-ugali. Character. I press on to take hold of for which Christ Jesus took hold of me. Sample, halika, Pastor, Sister Ligaya. Maligaya ka naman palagi. Laging maligaya. Ikaw, Joy. Halika, Joy. Maligaya ka. Ikaw, Joy. Halika, Joy.
Joy. What's going on, My Joy. Pareho kayo dito. Si Jess at Joy, wala. Ako po, Ligaya yung isa, ligaya doon. ako po yung... Si Jess at Joy. Ito po yung mga kalaban, mga spirito na nagda-down sa akin. Sabi ng spirito na to, wala kang kwentang tao, makasalanan ka, failure ka. Sila man dalawa, akala niya, Joy pareho, no? Tignan nyo na yung mga katawan niya, magkala dito. Sila po ang nasa Bible. Shake it, shake it. Ang sabi sa Bible, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Psalms 23 verse 6. Surely mercy and grace shall follow me all the days of my life. Ito naman, the accuser of the brethren. Kilala niya, Revelation 12, di ba? Sa Satanas. Sabi, tutulak mo ako. Tutulak mo ako. Kaya naman, tutulak niya ako. Okay? Surely and mercy will push my life all the day of my life. Okay, let's start the competition. Let us see who will win. Tapos obvious naman. Hindi pa nagtutulak yung isa, oh. Pastor, dapat hilaan, hindi tulakan, hilaan. Nasisira ako. Yan nga. The devil is not powerful than the power of God. Amen? Mas malaki nilagay. Alam ni Earth na ano yun. Kasi kapit yung kalaban. Ano ba yun ka naman eh? Anyway, iniwanan ko ba yan? Upo na kayo. Palakpan natin. Ang demonyo ay nagpupunta sa'yo. Merong ipinupos sa utak mo sa Satanas. Nasabi ng Satanas, may nama, failure ka, wala kang kwenta, wala kang kabukasan, wala kang pag-asa. Sabi naman ng Bible, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Hindi lang yan minsan-minsan, ha? All the days! Come on, sir! Tara ka na, Lord! All the days! Kailangan ko ba yung expression? Kaya pag kayo nagkakaroon naman ng mga isipang parang failure kayo, sabihin mo lang, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. At ito naman sa Satanas ngayon, sabi na sa Satanas, ako, sinasabi niya na naman yung kanyang pagpapala, baka nais na ka sa bahin ako. Always invoke the word of God. There is the word, there's a power in the word. There's a power in your word. Whatever you say, it shall be established according to Job 28. Pasok, brother. Nakikita niyo itong power ko? Sabi ng bata, hey, look at him, mad guy. Sabi ng nanay, poor guy, he should see a doctor. Sabi ng lalaki, I don't suffer from insanity. I enjoy every minute of it. Ha? Nakakuha niyo ba yan? Ganyan ang mga Kristiyano, kala mo kahit walang pera, nakatawa. Bakit? Surely goodness and mercy is following me all the day of my life. Bakit ako matulungkot? Bakit ako matatakot? Bakit ako manghihina? Bakit ako maasar? Bakit ako manggagalit? Ang Diyos ang nagpapaligaya sa akin. Masaya po ito. Pakailan sa inyo. Amen? Ito po, tingnan nyo mabuti. Happiness is inward and not outward. And so, it does not depend on what we have, but on what we are. Ang liwanag po niya, sinabi niya ni Henry Van Dyke, ang kaligayahan daw ng tao ay hindi po sa panlabas, kundi sa loob. Hindi po ito nakadepende ron sa mga bagay na wala, kundi sa bagay na kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka ng Diyos, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, may buhay na wala hanggang ka, pag matay ka, diretso sa langit, di ka nagdadala sa impyerno, sa purgatorio. Ang sabi ng Bible, lahat ng pagpapala ng langit ay binibigay sa iyo, kaya ang Diyos ang nagsalita at nagsabi,
Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Always, again. All times. Dinig yung mga salita niya sa Bible? Ang kiling nyo na. Kahit wala kang pera, kahit wala kang bayad sa Bible mo, I will rejoice. Satanas, tinatakot ko lang ako, pero darating niya lang. Sino dito naputulan ng kuryente? Taas ang kamay. Wala naman. O baka kayo namumuto ng kuryente? Naputulan na kayo tayo. Wala naman eh. Lahat tayo ito. Well supported ni Lord. Amen? Well supported ni Lord ang lahat ng nagbibigay sa Kanya at nananampalataya. Next. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. Anong ibig sabihin yan? Balat kayo? Mas maganda na magalit sa iyo ang tao kung sino ka talaga. Kaysa na mahalin ka nila kung hindi ka naman ikaw yun. Minamahal nila. Pretending. Plastic sila sa iyo. Kaya mas maganda rin maging totoo na kayo sa kapwa Kristiyano niyo, kapwa kapitbahay ninyo. O kung sino man, sister, totoo ka ba sa akin? Oo, totoo ako sa iyo. Ikaw, totoo ka sa akin? Oo, totoo. So, you are living in a transparent life like an aquarium. Nakikita nila ang buhay mo, lagi kang masaya. Sabi ng Bible, the Bible says, if you want to receive many friends, you must be friendly yourself. Di ba? Paano ka liligaya sa buhay? Lagi ka nakasimangon. Paano lalapit ang tao sa'yo? Lagi kang asar. Paano ka makaka-establish ng relationship? Lagi kang nakapunot ang loob. May lalapit sa'yo kapitbahay, feeling mo. Ito na naman ito, mamutangan ako. Sasalubong mo yung pilay mo. Para hindi na makakagsalita. Ikaw naman na may utang, ayaw ka na magpakita. Dahil nahiya ka. Be transparent with your creditor at sabihin mong totoo, sister. Dahil mahal ko siya, mahal mo rin ako, gumahalan tayo, ayaw natin sirain ang relationship. Then establish a deal. At pag natapos ng problema natin, we will live a happy life together. Aalisin natin nakaraan at mga mistakes natin nagawa. We will keep on living. Whoever is happy will make others happy too. Totoo ba yun? Sabi mo sa katabi mo, masaya ka. Masaya na ba kayo ngayon? Okay. Excuse me, brother. The way you speak that word, it depends upon the intonation of your level of your tone. Pag sinabi kong ganyan, masaya ka. Pag sinabi mo yan, masaya ka. O, tingnan sa iba ang dating, ha? Depende rin sa dating ng tone mo, eh. Masaya ka, masaya ka. Yay, masaya. Masaya ka. Masaya ka pa. Maging masaya ka. Parang ka naiinis nun, di ba? I'm glad I'm alive. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Number 9. Colossians 1. And the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them, God has chosen to make known among the Gentiles and the glorious riches of this mystery, which is Christ in you. Nasaan daw si Jesus? In us. Where is Jesus? In us. Christ in Me. Ano daw meron kayo? Hope of Glory. Okay, marami kayong pag-asa, ha? Ang maraming pag-asa ay marami kayong maasa. Listen to this. Pag ikaw ay punong-puno ng pag-asa, asahan mo maraming aasa sa'yo. Pero pag wala ka namang nakikitang pag-asa sa'yo, asahan mo walang aasa sa'yo. Eh bakit ako magdidepend sa'yo? Hopeless ka. Tako nyo? Kaya umaasa yung mga tao sa matitibay ang pag-asa. Kaya nga ibinigay si Kristo sa loob ng puso mo para magkaroon ka ng maraming pag-asa. Ang mga may pag-asa lang ang nakakaasa na sila ay mayroong pag-asa at maaasahan na malala. Ang maasa sa kanila ay makakaasa rin ang susunod na nakakaasa rin lahat. So, what I'm trying to say is this. You have the hope to give to the hopeless. You have the power to empower the weak. You have the wisdom to teach the ignorant.
and you have the resources to feed the indigent. Nakuha niyo buhay ibig sabihin nito? Pasok natin. Ikaw ay tinanggap. Ikaw ay sigurado ka na. Ikaw ay mahalaga. Bakit ka na-insecure? Bakit ka natatakot? Bakit ka nawawala ng pag-asa? Ang sabi ng Bible, I am John 1:12, for as many who receive Him, to them He gave them the right to become children of God. Sabi mo sa katabi mo, I am accepted. I am accepted. Kung hindi mo tinatanggap ang sarili mo, malaki ang problema mo. Dahil wala tinanggap ka ng Diyos. Sa kabila ng iyong mga kalukuhan at kahinaan at kasalanan, sabi ng Lord, if you come to me, I will receive you. He who comes to me, I will no likewise cast out, Jesus said. Amen. Bakit ganun pag lumalapit tayo kay sister, dinidelay tayo? Na naman, kasi lapit kayo ng lapit sa tao. Huwag kayong lalapit sa tao, hindi mo pwedeng asahan ng tao yung marupok. Di ba sister, marupok ang tao. Dito mo tayo makaunawa tayo ng pagkamalay natin sa katotohanan. Wala tayong aasahan sa tao. Cursed is the man who put their trust in man. Jeremiah 17. Sumpain ang tao umaasa sa tao. Dahil ang Diyos ang tatanggap lang sa'yo. Wala nang tatanggap sa'yo. Dahil mo ng utang, utangin pa kita. Sino ba tatanggap sa'yo? Sabi mo, Lord, anak mo ako, mayaman ka. Dapat mayaman din ako. Bakit ako naghihirap? Ang pangit na representation ko sa lupa. Your kingdom come on earth as it is in heaven. Wala ko takan dyan dito. Dami mo tapat ka, Lord. Ang pangit na representation ko sa'yo, Lord. I need to change my values, my attitudes, and my life. I have to change, and I will be changed. Sabi mo sa sarili mo, mababago ka, sigurado yan, kapatid. It is a mindset, kapatid. Babaguhin mo lang, Lord. Sabi nga sa sister Sister, we will pray in the position of power and authority, not in the position of defeat. Agree siya sa akin, Lord! Talagang, nung nag-pray ako sa telepono, parang umako yung ano ko, yung katawan ko eh. I decree, yayaman tong kapatid ko! Sabi ng sister, Amen, Amen, Amen! Diba, sister? Ikaw yun, kilala niyo kung sino yun. Dinideclare ako, dadating ang maraming financial blessings sa tao to. I agree with her. Sabi ni Jesus Christ, kung mag-agree kayo eh. Sister, kung sino ka man, hindi ko sasabihin kasi hindi baka utahan ka nila. Pero tanda ko, sister, pag yumaman ka, huwag mo kakalimutan yung prayer na yun, ha? That's the prayer of conviction and belief. If we pray, the power of asking, sino yung nagsalita? You have to expect great things from your God or you serve a great God. Yes. Hindi magbibigay si Lord ng kutitin kung kaya mong humingi ng malaki. Nakukuha nyo? Tinanggap ka ng Diyos eh. Punta tayo dyan, brother. You are secured. I cannot be separated from God's love. Romans 8:35. No one can separate you from the love of God, neither death nor height nor depth nor future nor principalities nor power nor all God or creation that could separate you from the love of God through Christ Jesus. Ang liwanag ko sa Bible nito eh. Walang makakapaghiwalay sa inyo. Bagamat ang bangko ninyo sumarado na, pati ang credit card nyo, hiniwalayan na kayo. Hindi ka pa rin hiniwalayan ni Lord. Ha? Oh, brother, ang credit card natin, pinag-hiwalayan. Nakipag-divorce ang credit card. Dahil sobrang bigat ng utang, hindi na sabi ko, hindi, pwede. Ang Diyos ko, hindi ako iiwanan. Amen. Ang credit card yan, magsilayasan na kayo sa buhay ko, pero Diyos ko, hindi ako iiwanan yan. Dahil pabigat lang kayo sa buhay ko. Ibang asawa ko mabibigat. Huwag iiwanan. Tanda ng pagmamahal ng Diyos sa inyo na kayo binigyan ng maraming pag-ibig at maraming pag-ibig para mahalin. Number 3, you are significant. I can do all things through Christ who gives me strength. Magagawa nyo ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus na nagpapalakas sa inyo. Huwag kayong mag-give up. If you are emotionally damaged individual, always remember, kaya ko to. Sabi mo sa kanila mo, kaya ko to. Kaya mo yan. Pasok natin. Number 5, tapos naman kayo. Choose to be positive when offended and live in the light of God's Word. O, ito, napakaganda nito. Piliin mong maging positibo ang pagkaunawa mo.
At mabuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Now, ito yung sinasabi ko kanina, huwag niyo akong misunderstood, ha? Sabi niyo, Pastor, huwag naman tayong mag-download sa iba. Dito po, ang context po dito pinag-uusapan dito, yung mga kapatid na nabibigatan. Tayo po ang mag-i-initiate ng pagtulong. Okay? Hindi tayo mag-i-initiate ng pag-download sa kanila ng mga pangit at mga masasamang balita. Listen to this. Kilala niyo si Joshua sa si Caleb? Amen. Meron pong 10 spy na nag-report kay Moses. Ang report ay ganito: Moses, huwag mo na ambisyonin pumasok sa Promised Land. Maraming higante, matataas ang pader, pupulbusin tayo ng mga tao doon. Bad report. Ito po si Joshua sa si Caleb. Moses, kunin na natin yung Promised Land. Kayang-kaya natin to dahil pinangakuan tayo ng God. Positive! Hindi negative. Maraming tao sa inyo, pag may lumalapit sa inyo, sister, masakit yung balakang ko. Ay, sister, cancer yan. Imagine yung agad, wala ka pang sinishare na diagnosis, wala pang symptoms. Meron na agad report. Bakit ganun kayo magbigay ng report? Magaling pa kayo sa doktor, sa Ate Cristo. Alam niyo yung mga report. Masakit na yung ulo, sabihin nila, ay gana yan, gang. Positive ka dapat. Kapatid, pasok mo tayo maging positive. Tingnan niyo ito mabuti. Ang tao punong-puno ng salita ng Diyos ay meron sila tinatawag na peace with God. Romans 5:1. Therefore, having been justified by grace, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano yung peace with God? Iba yung peace with God sa peace of God, ha? Yung peace with God, dati kaaway ka, ngayon nagkaroon kayo ng reconciliation. Pati na kayo ni Lord. Amen? Pag kayo pati na ni Lord, anong pakiramdam? Magamang feeling. Yung kaaway mo, nakipagsundo sa'yo, anong pakiramdam? Release. Mabigat ang loob. Bakit? Ayaw mong pagsundo eh. Nakikita nyo, yan ang problema. Hindi ka positive eh. Kung positive ka, nakikita mo ma-approach na sa'yo, humingi ng tawad, sister, patawarin mo na ako sa mga nasabi ko. Ano man ba yun? Patawarin mo na ako, kalimutan na natin. Pag lumapit ka sa tao, anong dating? Ayaw kang patawarin. Pero pag lumapit ka kay Lord, anong dating? Matagal ba siya magpatawad? Sinasabi ko, ulitin ko na naman, bakit ka sa tao naman lumalapit? Hindi ka naman lumalapit kay Lord. Ang hilig nating lumapit sa tao. Wala kang aasahan sa tao, laging failures at kabiguan. Ito na naman, nakikita natin kapatid eh. Come to me. Come to me. Ako nga ayos niyan. Hindi, lumapit ka naman sa tao. Hindi naman nakapag-ayos sa'yo. Sabi mo kay Lord, dumipa ka na sa Diyos. Lord, wala na akong magawa. Inoffer ko na lahat sa ito. Gusto ko lang makaramdaman yung peace mo. Dahil itong mga kapitbahay ko ay makapag-peace sa akin, laging worry. Bahala na kayo sa kanila, kayo nang pumiglat doon sa bahay nila mamaya. At least wala kang sabit doon, kapatid, ha? Wala kayong sabit. Tama mo ba yung prayer na yun? Mali. Pero meron sa Bible noon, sabi ni David, Lord, let his children be motherless. Let his number of these days be counted, be shortened. Ha? Sa Old Testament yun, pero hindi natin ginagawa sa grasya dahil under grace tayo. Offer and release everything to your God. Makipag-reconcile kayo sa tao, kung ayaw kayo makipag-reconcile sa inyo, let God be God and let that man be man. Hindi siya ang Diyos mo. Keep on living out your life. Patuloy kang mabuhay. Kung ayaw siya magpatawad, mayo ka na. Amen? And then, sabi dyan, brother, positive thought of the day. Basahin natin sabay-sabaw. Ay, sabay-sabay. Nagugutom na lang sa pastor niyan. Okay, 1, 2, 3, go. Well, everyone cares for you. Everyone is for you. And we are
Diyos. Dahil natatalbugan niyo yung beauty nila. Amen? Palapan natin si Lord. Hallelujah. Okay sa lalaki na masyadong You're handsome. Napilitan eh. Napilitan. Ulit! When you feel that nobody loves you, pakiramdam niyo lang naman yan eh. Nobody cares for you. Everyone is ignoring you. And people are jealous of you. You should really ask yourself, I'm too smart, I'm too rich, I'm too gentle, I'm too loving. Sabi niyo sa sarili mo, siguro naman, kaya siya naiingit sa akin o sa akin. Mas maganda yung makibla ng buhok ko kaysa sa kanya. Dahil siya, kahit anong gawin, kahit lagyan ng electric fan yung kanyang buhok, ay parang steel wool, ayaw kumalaw. Kaya naiingit sa akin. Hallelujah. Nakakaintindihan mo ba tayo rito? Huwag ho kayong maiinggit. Dahil ikaw ay maganda, sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. My God, amen? Kaya huwag naman kayo masyadong magpatalbog. At yung iba talaga, naiinisan talaga sa inyo, ito nitong taong to. Mamamalayin ka ng sawena, nakapuskura pa. Meron akong pakilalang ganyan. Sabi ko, saan tayo pupunta? Isa sa weno, magpapalista. Sira ka. Alam mo, ating kami ng pupilyo. Sabag talaga ako. Kami sa nainis ako sa amin. Sabi ko, hindi yan asawa ko, hindi ka na. Sigurado yung sa inyo, hindi yan asawa ko. Someone close to me. Grabe, saan ba tayo pupunta? Hindi ba tayo atin ang wedding ni Emperor Constantine? Ba't ating kanto ganyan ka? Sa totoo lang, from head to toe, pisturang-pistura. Mamamanay kami ng isda sa weno. Pero anyway, maraming naiingit sa kanya. At maraming bumabato sa kanya. Sabi ko, kaya nang pala maraming naiingit sa'yo, lagi ang postura kasi. Ayaw mo sila mamatay sila sa ingit. Okay lang yun. Importante, etong akin pagkatao. Gusto ko laging postura para dahil ang mga kliyent ko nakikita ko sa weno minsan. Kayo ko kasi, may-ari nitong business na to, itong business card ko, sila presentable siya lagi. Bagay, okay kami yun, problema. Kaya kayo mga business people, be presentable. Okay, wherever you go, you are representing your business. Kasi pastor po ay nagmistura ngayon. I'm representing the kingdom of God, the rich God. Ito, bigay ng tatay ko. Bigay ng pastrada. Anyway, nasa God na po yan. You are representing the kingdom of God. Amen? You are representing the kingdom of God. Kaya lahat po tayo ay dapat pagkakura. Amen? Huwag po kayong matakot. Bakit ang sabi ng Bible? Pakinggan nyo. Whatever is noble, right, Lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Think about such things. Let your mind dwell about this. Magiging noble ba kung presentable at admirable kung aking damit ito'y gula-gula rin tuturo sa inyo? Hello? Yun ang sabi ng Bible eh. Alam niyo po, nag-unang Bible study ko sa isang Philippine Textile Research Institute. Yung aking maong bukas dito. Tapos yung t-shirt ko, medyo pedums na nakatatak dito yung bumok. Sabi ng mga Bible ko, sino yung tuturo sa akin? Ay ano? Ikaw na namin janitor. Imagine nyo, pinagalitan ako ng pastor. Brother Ronnie, umayos ka nga. Nag-represent ka ng church natin, ganyan yung tsura mo. Ito na sabi ng Bible eh. Dapat very noble ka. Right? Lovely. Dapat lovely kayo. So, yung sabi mo, you are lovely. Admirable. Admirable tayo. Maraming Kristiyano, pag bibihis na lang, ay papagandahin yung bihis. Pag Sunday,
Pagandahan yung things nyo na they represent, we are encountering God here. Mga Sunday dress nyo, gandahan nyo naman mga kapatid. Ha? O, ito pa, excellent and praiseworthy. Yun po ang maging naman ang utak nyo. Siyempre, pagka-admirable ang nasa isip mo, gusto mo yung damit mo admirable din sa tao. Amen? Madali po kayong tanggapin ng tao kung maganda ang suot nyo. Maganda rin kayong tanggapin ng tao kung Presentable. Presentable yung ating mga isigura, yung damit. Dito naman sa church wala tayong dress code, no? Pero as much as possible, if you are able to make this attire beautiful, make it beautiful. Para naman sabihin nila, kaya gusto kong umatin sa God's Block, alam mo kung bakit? Kasi yung church yan, very fashionable, natututo ko ng mga latest fashion ngayon. Di ba? Ang ganda ng dating nun. The best, the most fashionable church in Japan. Kaya pa natin si Lord. You are too sexy. So yung sa katabi mo, you are sexy. Amen. Alam niyo, kung yan po ang magiging mindset natin, Christian, yung mga emotional damages natin, madali natin maibsan. Madali natin matakpan, madali natin matampunan because our mind is full of God, goodness of God, and the loveliness of our God. Amen? And last, brother, sabi diyan, people are just happy as they make up their minds to be. Sabi ni Abraham Lincoln, people are just as happy as they make up their minds to be. Magiging masaya ka pala kung i-condition mo yung isip mong maging masaya. Kaya nyo ba yun? Conditioning nga. Kaya naman, di ba? Pero kaya nyong umiyak kung i-condition nyo yung utak nyong umiyak. Tinanong ko si Bea Alonso. Ay, hindi ko pala tinanong dahil hindi ko nakakausap yun. In-interview siya, bakit ka ba magaling umiyak? Ang sinasabi niya, I just condition my mind of some very sad things. And then, the tears will naturally comes down. Totoo pala di ba? Kaya mo i-condition yung utak mo maging malungkot Kung kaya mo maging malungkot sa pag-condition ng isip mo, kaya mo maging masaya kung i-condition mo, masaya ako. It's a choice. Choice in the Lord always. And again, I say rejoice. It is not a positive thinking, brother. It is a matter of making it as your mindset. Kaya pag sinasabi kong pag iniinom ko, para sweet, Lasang coke. lasang ko. Ganun na rin natin. Kumakain ka ng tuyo. Fried chicken. Ang tingin mo, lechon. Wala kang makain, nakita mo yung drawing na fried chicken. Inisip mo na lang. Yeah, listen to this. I'm not teaching you some positive mentality, positive thinking. There is a research conducted among the World War II prisoners, and those people who think positive mindset, who have a positive mindset, survive the Holocaust. But those who have a negative mentality, those who can die. Bakit po? Dahil sa kondisyon ng isip mo, doon ka matatalo o doon ka mananalo. It's in the battle of your mind. Kapatid, mag-isip ka na. Maganda yung libro na binabasa natin, Changing Your Attitude of Your Mind. Nasa pag-iisip nyo, kapatid. Huwag mong piliin maging malungkot kung ayaw mo mag-isip ng masama. Pwede ba natin ikulong ang pag-iisip? Can you confine your thinking? Hindi pwede. Hindi pwede pigilan yun, di ba? Kahit ikulong yung katawan mo sa 4 na rehas, pero hindi kaya ikulong yung isip mo. Amen? Are you getting this? Yes. Your mind cannot be confined or incarcerated. It is always free. Free to think bad and free to think good. Free to think evil and free to think holy. It is your choice to think.
Kahit nakakulong ka saan, kita mo si Rambo, nakakulong si Rambo, di ba? Pero isip niya, nakakalabas ako, nakalabas nga. Ganun tayo dati. Nakakulong tayo sa isang pangit na sitwasyon, sinasabi ng isip mo, makakalabas ako dito. Ang Diyos ko, kasama ko, makukuha ko to, magagawa namin to, malalagpasan namin to. Because the mind is the foundation of the heart, and the heart is the issues of life. And last, sabi rito, happiness. Ang tunay na kaligayahan daw po ay yung... Paano sa Tagalog to, brother? Di ko alam to. Masaya ka kung anong meron ka at hindi ka at ginugusto mo. Ano yung meron ka? Ganun ba yun? One thing what you have. Kung anong meron ka. For example, wala po akong bahay at lupa. Wala ko nun. Pero meron akong pamilya. Bakit ko ibubuhos ang aking buong pag-iisip at malulungkot dahil isip ako ng isip bakit hindi ako magkabahay at lupa? Eh meron naman akong pamilya. Ang problema ng maraming bahay, wala namang pamilya. Anong gusto niyo ron? Maraming bahay, tatlo bahay mo, pero wala namang pamilya, iniwan ka naman anak mo, asawa mo. Eh, mas maganda na yata itong meron kang pamilya pero wala akong bahay, madali natin ayusin yan. Diba? Yes. Importante kung anong meron ka, magiging masaya ka. A man's wisdom gives him patience. It is his glory to overlook offense. Listen to this, brother and sister, this is important. Matalino daw isang tao kung siya punong-puno ng pasensya. At ang iyong, at kaliwalhatian mo daw yan. Ano yung overlook at offense? Ano ibig sabihin? Pinapalagpas. Ayun. Halimbawa, nagkaroon ka ng atraso. Sabi mo, papalagpasin ko na lang to. Kasi maraming tao ayaw magpalagpas eh. Hindi ko palalagpasin to. Dalawang bagay yung sinasabi niya, di ba? Palalagpasin ko na lang to. Hindi ko to palalagpasin. Kinakailangan matuto siya ng leksyon. Brother and sister, ang sabi ng Proverbs, matalino ka daw kung punong-puno ka ng pasensya at ino-overlook mo yung offense. Dinugtungan ng 12:16 ng Proverbs. A fool show his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Madaling yung maintindihan at maunawaan ng isang taong makitid ang utak. Malaking pagkakamali, maliit na pagkakamali lang, nag-flare up na. Nagwawala na kagad, nagsisigaw na. Hindi mo makitid ang utak dito. Ang sabi ng Bible, hindi ako nagsabi nun eh. Oh? A fool show his annoyance at once. Maliit na bagay lang, nagwawala na. Hindi ko lang naipitaan sa picnic, pinagmumura ako. Mga kasi mga pastor kayo, dahil ba may member dyan, church nyo. Sige, bro. Ang liit naman yata ng pagkagalit mo, brother, sister. Hindi ka lang naimbitahan, nagwawala ka na. Hindi ka lang nasama sa leadership, nagwawala ka na. Eh, paano ko nalagay ka sa posisyon? Di lalo kang pinagtanggal mo na ulo ng mga tao. Ang liwanag ko nito, yung mga tao mainitin ang ulo, madalis magalit, madali mamatay talaga eh. Sinasabi ko sa inyo kanina eh. But a prudent man overlooks insult. Kaya ang importante po, kung gusto nyong humaba ang buhay ninyo at mapagpala kayo, Panginoon, bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Ngayon din! Right? Sabi ng Lord, kala ko ba pasensya hinihingi mo, ba't ngayon din? Ayaw nga pala mali, Lord. In your time. In your time. It's a process, amen? Sino dito yung madaling magalit ang mainit ang ulo, madaling uminit ang ulo, tapos ang kamay? Sige, pag-pray natin yan. 1, 2, 3. Ako rin, parang tayo. Ako rin, madaling mainit ang ulo. Okay, ito po yung pag-pray natin. Lord, mahina po ako sa area ng patience. Gusto ko pong makipag-covenant sa inyo, makialam na kayo sa akin dito sa area na to dahil kung hindi po kayo makikialam, baka makapatay na ako ng tao. Just pray to God. Be honest to God. Sabi naman ni Lord eh, if you ask, you will receive. If you ask patience, God will give it to you. Amen? Yes.
And last, wala siya, napakarami pala nito. Pasok na, brother. Ayan, nagagalit na siya. Ayan, ganyan po nagalit si Joel. Nagalitan kami ng mami niya. Pero hindi siya. Learn how to speak with low tone. Paano yung low tone, sister? 이가사이마셍. 이가사이마셍. Listen to this. Bakit low tone? Pag high pitch, nakabasa niyo ng eardrum, eh? Marami bang high pitch dito sa mundo, brother? Parang per, no? Pag high pitch ang tono mo, ang sama ng dating dun sa tao. 90% of the friction of daily life is caused by the wrong tone of voice. 90% ng away sa mundo ay dahilan lamang sa mataas at mataas ang pitch ng boses. Pero minsan hindi mo naman talaga magalit, pero mataas lang talaga ang boses mo. Kasi. Bakit kailangan natin maayos to? Proverbs 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang mahinahon na salita ay nagpapawala ng galit, ngunit nakakainit ng ulo ang masasangsang, matatalas na pananalita. Bata pa lang ho ang tao ay natutunan na nilang magsalita ng mataas na boses. Hindi ho natin tinuturuan ng mga baby. Bakit? Nature na ho ng tao tumaas ang boses natin eh. It is our control to dominate. It is our instinct to dominate, to control. Pag ang bata po ay umiyak, anong sinasabi niya sa atin? Ah! Ano sinasabi ng bata? Hoy, magsitigil kayo sa ginagawa nyo! Basang-basa na ako! Yan ang sinasabi niyan. Ikaw ngayon, siyempre, he's in control. Saludo lahat ng tao sa bahay pag nagbunganga na yan. Nakuha nyo? Bata pa lang tayo, naturuan na tayo mag-dominate sa boses pa lang. Ah! Tumigil ka dyan! Ah! Lalong tumakas ang boses pag sinisigawan mo. Nanonotice nyo? Kaya tayo po ay natutunan na natin pag galit tayo. Normal lang yung tumataas ang boses at sumisigaw tayo. Kaya po ito maganda dahil born again na kayo. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, long-suffering. Say it with me, long-suffering. Anong ibig sabihin ng long-suffering? Ang tagal-tagal mo nang naghihintay, nagsasuffer ka ng waiting. Yung tinatawag mo, hindi pa nag-response. Yun, long-suffering yun. Nakuha niyo ako, inuutusan mo, oy, pakikuha mo kayo, tagal. Natututo kang mag-suffer ng mahaba. Kaya nga mayroong Holy Spirit eh. Nag-away mag-asawa, pag-divorce daw. Ang sabi na sa bandang huli, bakit kailangan ang boses ay mababa? Brother, anong sabi dyan? Read it with me, come on, brother, read it with me. Tama ho ba yun? Tama ba mga kapatid? A careless word may hinder strife. A cruel word may wreck a life. A timely word may level stress. A loving word may heal and bless. People who can hold their tongue rarely have any trouble holding their friend. A sharp tongue and a dull mind are usually found in the same head. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Yung matatalim na dila at makikitid na utak ay matatakbuhan sa isang ulo.
Kaya po na-measure ng Diyos at na-measure tayo ng tao kung gaano tayo kalalim. Dahil sa ating pagsasalita, alam kung gaano ka kalalim. Ang maingay na lata, ang daw? Ganyo. Pag yung lata ay kinlansing mo, na may laman, mababa ang tono niya, low tone. Pero normal, yung mga tao wala namang utak. Kaya po dito sa simbahan, ang church ay lugar kung saan babaguhin ang ating kaisipan. The Word of God's duty and purpose is to change your mental attitude. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, kung nakarinig na kayo 7,855 sermons at wala pa rin nababago sa inyo, pag-isip-isip ka na, Lord, Kristiyano ba ako? This is the measurement. Kaya ang emosyon po natin ay wasak-wasak, sira-sira, gula-gulanin ang ating damdamin because we fail to understand and to obey what the Word of God is saying to us. Okay? Did you learn something today? Amen. Lahat ay magsitayo.